Sa banal, sakdal at napakamakapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisang buhay na Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, kami po mula sa Los Angeles, California, sa Iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus, ay bumabati po sa inyong lahat ng kaapayapaan. Tayo po ay magpapasimula na. Una po nating awitin ang bilang 162 sa atin pong mga himnaryo. Aming iyong nilalang ay nakakapisan ngayon ay sa iyong pangalan ngayon po'y nararamdaman sa aming binubula.
atin pong ipagpatuloy ang ating pag-aawitan sa kapurihan po ng ating Panginoong Hesukristo. Numero 47 ang susunod po nating aawitin. Si Jesus iyang kaabay sa ating ang paglalakbay sa dagat ng kabuhayan, tagapagdya kay Satan. Ako ay lubhang mahina, aking Jesus na dakila, ang banal kong ninanasa, kopkopin ng iyong awa, at sa aking paninimdim si Jesus tanging aaliw, at sasalang sapin ako'y kanyang lilinisin. Ako ay lubhang mahina, aking Jesus na dakila, ang banal kong ninanasa, kupkupin ng iyong awa, sa lahat kong pagdurusa, dahilan sa aking sala. Jesus, ako'y umaasa na lilinisin mo tuwing na ako ay lubhang mahina, aking Jesus na dakila, ang banal kong ninanasa, kupkupin ng iyong awa, sa buhay kong may linggatong, at sa panganib ay gayon. Ang awa mo, Panginoon, sa akin laging ampon. Ako ay lubhang mahina, aking Jesus na dakila, ang banal kong ninanasa, kupkupin ng iyong awa. Ipagpatuloy po natin ang pagpupuri at ang ating mga pag-aawitan sa kaluwalhatian ng ating nag-iisa at buhay na Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Numero 46 sa imnaryo ang atin pong huling aawitin. Huwag tayong mabalisa sa ating nakikita,
ng kawakasan. Halin nasa lungin, si Kristo ay darating. Luha na ipapahayag
Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Hesu Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan. At purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga, purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Mga minamahal, mga iginagalang, mga pinagpipitaganan po namin, una na nga po sa atin munang sariling sambahayan. Una sa ating mga kaluluwa, sa ating mga mahal na kabiyak ng puso, sa lahat ng ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at kamag-anakan sa laman. Ang pagliligtas, kinakailangan po magpapasimula muna sa ating mga sariling tahanan. Binabati din po natin lahat ng ating mga kaibigan. Higit na nga yung mga bagong mga kaibigang patuloy na idinaragdag ng Diyos sa atin pong mga espiritual na mga paglilingkod sa kanyang banal na harapan. Kami po ay bumabati ng kapayapaan sa inyong lahat, maging sa inyong mga sariling tahanan at mga mahal sa buhay, at sa lahat ng ating mga kapatiran magmula nga po doon sa ating inang bayan sa Pilipinas, at hindi po kakaunti ang nangingibang bansa at mga bayan upang humana po ng kani-kanilang mga ikabubuhay. Pinasapit po tayong muli ng ating Panginoong Hesu Kristo sa panibagong Huwebes po ng gabing ito. Ngayon po ay Nobyembre 6 na po 2014 at nagmamadali pong mainam ang paglakad ng mga kapanahunan. Dalangin po namin tayo po ay patuloy na subaybayan, ingatan, pagpalain, pagkalooban pa ng buhay, kagalingan at kalakasan, at hari nawa ay makapasok tayo sa nalalapit na panibagong taon na 2015. Ipanalangin natin na buhayin pa tayo, dagdagan pa tayo ng kagalingan at kalakasan, hindi po para gugulin sa kalikuan at mga kalayawan ng sanglibutan, kung hindi isumpa at ipanata natin ang ipauutang niya at idaragdag sa atin buhay, kagalingan, kalakasan. Gugugulin lamang natin sa paglilingkod sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at ng ating buong lakas at ng ating buong buhay.
Sa Huwebes po ng gabing ito, magpapasimula na po tayo. Tulad po ng hinahangad ng Ama sa langit, ititiklop muna natin ang ating mga tuhod sa kanyang banal na pangalang Kristo Jesus. At pagkatapos magpapailang lang muna tayo ng bunga ng ating mga labi, pumupurit sumasamba, lumuluwalhati sa Kanya, at tayo po ay hihingi ng kapatawaran sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan at dadaing tayo nakahabagan patnubayan sa Huwebes ng gabing ito, pakainin niyang muli ng kanyang mga salita ng buhay. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama, nalubha ka pong kagalang-galang. Ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan. Nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ang may-ari at lumalang ng lahat ng mga bagay, ang pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama, na ikaw po ang nag-iisang buhay na Diyos, na pinagtapatan at pinaglingkuran hanggang kani-kanilang mga kamatayan, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ng iyong mga propeta sa bansang Israel, gayon din po ng aming mga minamahal na mga magulang. Panginoon, sa banal at napakamalinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, masusulyapan mo po kami, una nga po, dito sa iyong dampang tahanan sa Los Angeles, California, at sa bawat sangbahayan ng mga kaibigan po naming patuloy mong idinaragdag sa iyong banal na iglesia sa araw-araw, at sa lahat po ng mga sangbahayan ng iyong mga tunay na mananamba sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Ama, sa banal malinis mong pangalang Kristo Jesus, itinitiklo po naming lahat ang aming mga tuhod. Nagpapakumbaba kami, Ama, nangangayupapa. Ipinaiilang lang namin sa iyong banal na harapan ang lahat po ng aming mga tao sa pusong mga pagpapasalamat. Panginoon, salamat po, wala kang binawian sa sino man sa amin ng aming mga hiram na buhay. Pinakain mo po kami, dinatnan, daratnan mo pa kami ng buhay, kagalingan at mga kalakasan. Dinamtan mo kami, Panginoon, inalalayan. Iningatan mo ang lahat ng aming mga ginampanan sa lahat ng mga nakalipas na mga araw, at maraming salamat po ng higit sa lahat. Lalo mo pong ipinaliliwanag sa amin, pinatitibay at dinaragdagan sa amin ang amin pong mga pananampalataya na minsan lamang ibinigay mo po sa aming mga hiram na buhay. Salamat, Amang Banal, patuloy mo ring iningatan, binigyan ng buhay, kapayapaan, magagandang pintuan ng kapalaran, maging ang lahat po ng aming mga minamahal sa buhay. Una na nga po ang aming mga kabyak ng puso, lahat po ng aming mga anak, mga manugang, mga apo at mga kamag-anakan sa laman. Amang Banal, maraming salamat. Tulungan mo po sanang makapagpatuloy silang nakapamumuhay na may kapayapaan sa araw-araw. Una na nga po, Panginoon, aming ipinagpapasalamat ang pag-iingat mo po sa aming mga anak ni na kapatid na Rosita na aking kabyak. Salamat sa iyo at hindi mo pa pinababayaan sina Emmanuel, si Bobby, si Noel, si Ruth at si Joel, si Teofilo, si Rosemary, si Flor, si Irene, si Cheche at si Malu, maging si JC na aming mga apo, si BJ, si JR,
John Matthew, Paul Noren, Sarah, Micah, Laika, Joshua, Rebecca at Kay. Kahit na nga po silang mga mahal naming nangingibang bansa at nangingibang bayan, nakatulad po ni Prospero Jr., ni Chuchay, ni Pinky at ni Philip, ni Enrico, ni Abner, ni David at ni Daniel Valencia, ni Shannon at Analira, ni Veyan Guanson at ng kanyang buong sangbahayan, ni Jacob, ni Lolita, ni Susan, ni Lenlen, ni Jingjing, ni Fe at Ador Aquino, Pido at Victoria Malangkes, ni Rosemary at ni Flor. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyo at sana maging ang lahat ng mga mahal sa buhay ng aming mga kaibigang patuloy mong idinaragdag sa iyong banal na kawan na kasama naming nakikinig at nag-aaral ng iyong mga banal na salita at mga palatuntunan, at ang lahat ng iyong mga anak sa iyong iglesia na binayaran mo po ng dugo sa bundok ng Kalbaryo, saan mang dako ng sanglibutan silang lahat nangaroon, na ang mga pangalan nila'y hindi na nabanggit ng iyong hamak na lingkod. Sinasampalatayanan din po namin kung paanong iningatan mo po kami sa dakong ito, maging ang bawat loob at labas ng aming tahanan. Gayon din po ang walang saway sinampalatayanan namin. Ipinaranas mo rin po sa kanilang lahat sa bawat sandaling nagdaraan sa ibabaw nitong napakagulo at mandarayang sanglibutan. Panginoon po naming Jesus, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na mga kaliwanagan. Ama, kung kami po'y nagkulang, kung kami po'y nangagkasala sa iyo sa nakalipas na mga araw, ituring mo na lamang po kabiglaanan, kamangmangan, kagipitan, at sanhi po ng nasa pagiging mga kabataan pa ng marami sa amin na wala pang lubos na kaalaman sa matuwid na paraan ng paglilingkod sa iyo. Kami na kanilang mga magulang, dumadalangin sa iyong patawarin mo po kaming lahat, Ama, sa lahat ng aming mga nagawang mga kasalanan. Amang Diyos, sa Huwebes po ng gabing ito, nawa po'y muli mong pakainin kami ng iyong mga banal na salita. Busugin mo po kami, Ama, painumin mo po kami, at tutulungan mo lamang kami, Panginoon, na mabuksan ang aming pangunawa, ang aming mga puso at ang aming mga isipan. Lalo na nga po ang maraming mga bago naming mga kaibigan, kahabagan mo po silang lahat. Tawagin mo rin po sa iyong kagilagilalas na kaliwanagan, sa ikalawang pagparito mo po, Amang Banal, makasama namin silang lahat makapasok sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, habang kami po'y nakikinig ng iyong mga banal na aral, sa pagkasangkapan mo po sa bibig at labi ng iyong hamak na alipin, hipuin mo po kaming lahat, Panginoon. Palakasin mo po ang sa amin dinaratnan na ng patuloy na pagtanda at panghihina ng lupang pangangatawan, at ang marami po sa aming inaalipin ng sari-saring karamdaman at suliranin sa pang-araw-araw na mga kabuhayan, magdalang habag ka po, Panginoon, sa kanilang lahat. Ibuhos mo po sa kanila ang iyong mga pagbibiyaya mula sa iyong kaharian sa langit. Palakasin mo po't pagalingin at patawarin silang lahat, at bigyan mo pa ng maraming mga araw kagaling at mga kalakasan, at ang katulad na ng iyong alipin, na patuloy na pong tumatanda at nanghihina, gayon din po si kapatid na Rosita, si Prospero, si Glenda, si kapatid na Concepcion Tenedero, si Floro, si Robert, si Mercedita, si Olivia at si Mirna, si Rogelio at si kapatid na Expectacion Valencia. Kami pong patuloy ng tumatanda. Humihingi po kami ng kahabagan sa iyo. Dagdagan mo pa po sana kami ng maraming araw, ng maraming mga taon kagaling at kalakasan. Gagabayan mo lamang kami, Ama, ng iyong diwang banal,
Masulyapan mong ginugugol namin ang bawat araw sa paglilingkod sa iyo ng aming buong puso, ng aming buong pag-iisip at ng aming buong buhay. Ama naming Diyos, lubos ang aming pananampalataya. Kakasangkapanin mo pong muli ang iyong hamak na alipin sa paghahayag ng iyong kagilagilalas na katotohanan. Ang lahat po ng ito'y isinasamo namin at idinadalangin sa tanging pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, magmula po ngayon, magpakayi kailanman. Amen. At ngayon po, ihanda na po natin ang ating mga sarili. Tawagin na natin ang ating mga kasangbahay. At huwag po nating kalimutan ang ating mga banal na kasulatan na ito po ang siyang magpapaliwanag sa atin sa pagkasangkapan po ng Diyos sa kanyang hamak at walang kabuluhang alipin. Ang paksa po natin ay mula po sa aklat ni Propeta Job. Sa kanya pong Kapitulo 5 at ang bersikulo ay 6. Sapagkat ang kadalamhatian ay hindi lumalabas sa alabok, ni bumubukal man sa lupa ang mga kabagabagan. Sa Bibliang Ingles sa King James Version na pinanggalingan, although affliction cometh not forth of the dust, ang kadalamhatian ay hindi nanggagaling o lumalabas sa alabok. Kapag binabanggit po yung salitang alabok, ang ibig sanglibutan, ang ibig pong sabihin ay sanglibutan. Neither do trouble spring out of the ground. Ni ang tinatawag na kabagabagan ay bumubukal sa tinatawag na lupa. Halos wala pong pagkakaiba, pareho rin po ang ibig ipakahulugan na ang kadalamhatian. Nalalaman natin kung ano ang kadalamhatian. Ang kadalamhatian po, lahat po ng kabagabagan, lahat po ng problema, lahat po ng suliranin, lahat po ng nararamdaman nating mga tao na hindi po ito naaalinsunod sa ikapapayapa natin, lahat po ng laban sa kapayapaan, sa katiwasayan, sa kalusugan, sa ikabubuhay, lahat po yaon ay mga kabagabagan. Katulad nga po ng karamdaman ng ating lupang katawan. Tulad din po ng sari-saring mga kapanahonang hindi nakapagbibigay sa tao ng tinatawag na kapayapaan, kalusugan at kaalwanan ng buhay o kapayapaan. Tulad po ng malalakas na bagyo, mga malalakas na ulan, mga baha, mga daluyong, mga digmaan, mga masasamang tao, mga kriminalidad, mga maling mga gawa ng mga nakikita nating mga tao na inaakala natin na dapat sanang tumulong sa atin, magbigay sa atin ng kapayapaan ng ikabubuhay, at magbigay sa atin ng tinatawag na ikauunlad natin sa ating pang-araw-araw na kabuhayan. Sila pang mga tao na yan ang nakikita natin na nangagnanakaw sa atin, pumapatay sa atin, pumipighati sa atin. Ang mga digmaan, ang mga terorismo, ang mga kagutuman, ang paghihirap ng ekonomiya. Lahat po ng mga bagay na yan ay kadalamhatian. At sa aklat nga po ni Job 5:6, maliwanag po ang mga kadalamhatian na ito ay hindi daw po nanggagaling sa alabok.
Hindi daw po ito nanggagaling sa sanglibutan o dito sa lupa na ating kinaroroonan, ni hindi rin daw ito bumubukal na katulad ng tubig dito po sa lupa. Kaya nga dito po mayroong karunungan na inalihim ng Diyos sa hiwaga na ibig niya na sa atin na mga naghahanap at nagsasaliksik sa katotohanan ay maunawaan natin, mapakinggan, at kung ano ang ibig na ituro nito ng Diyos. Mga kapatid, kung hindi nga po nanggagaling ang lahat ng kadalamhatian dito mismo sa lupa, ang isang katanungan, saan po ito nanggagaling? At bakit ito ipinahihintulot noong nagdadala nito sa atin na mga tao dito sa lupa? Kaya nga po para ito maliwanagan natin, ay atin po munang itanong sa ating Panginoong Hesukristo, ano ba ang katayuan nating mga tao? Sa amin po sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na inyong pinakikinggan sa ngayon, mga kaibigan po namin, na hindi pa nababautismuhan sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sa amin po ang Panginoong Hesukristo, siya po ang tunay na Diyos, siya ang tunay na buhay na walang hanggan, siya ang berbo na nagkatawan tao, siya po ang lumalang ng lahat ng mga bagay. Sa aklat ni Apostol Juan, Kapitulo 1 hanggang 4, ang lahat ng mga bagay ginawa niya. Kaya nga, ang tanong namin, para sa ating lahat sa ngayon, ano po baga ang kalagayan natin ayon sa Panginoong Hesukristo, yayamang sa atin sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Siya ang lumalang sa atin, siya ang may-ari sa atin, at higit sa lahat, siya makasasagot sa ating tanong, ano ba ang kalagayan nating mga tao dito sa lupa? Buksan po ninyo ang aklat ni Apostol Juan, Kapitulo 16, versikulo 33. Ang bandang kalagitnaan ang ating kukuhanan po ng pansin. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian. Sa makatwid, sa sanglibutan, ang kalagayan nating mga tao, nang lalangin tayo ng ating Panginoong Hesukristo, alam po naman natin, nang nilalang tayo wala naman tayong kapighatian Hindi naman tayo magugutom. Inilagay nga ang mga magulang natin sa halamanan ng Eden. At nang lalangin tayo ang pinaka naiiba sa lahat ng nilalang niya. Hindi tayo binigyan ng larawan ng unggoy, ng tiyonggo, ng gorilla, ng mga hayop, ng halaman, ng isda. Ginawa tayong kanyang kalarawan, tayong pinakamaganda. Sa lahat ng nilalang, we are the most rational being. Alam natin yan. Ang Diyos ay pag-ibig, kaya tayong mga tao umiibig. Yun ang larawan na ibinahagi sa atin ng Diyos. Ang Diyos, walang laman, walang buto. Pero ang Diyos ay pag-ibig. Binigyan tayo ng pag-ibig, kaya tayo umiibig. Ang Diyos ay katarungan. Ang Diyos ay hustisya, kaya tayo binigyan niya ng pagiging makatarungan. We know what is wrong, we know what is bad. Alam nating timbangin ang matuwid. Ang Diyos, mga kapatid, ay makapangyarihan, pinakamakapangyarihan. Binahaginan tayo ng kapangyarihan, kaya ayon sa Santong Sulat, tayo ang pinakadiyos ng lahat ng nilalang na mababa lamang sa atin. Lahat tayong mga tao, tayo ang Diyos ng mga isda, ng mga hayop, ng mga halaman. Kaya ang lahat ng yan, nasa ating pamamahala bilang mga tao na mataas sa kanila at binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos ay karunungan. Kaya sa lahat ng nilalang, tayo ang marurunong. Tayo nga sa lahat ng nilalang ang nakakagawa ng mga kahangahangang mga bagay. Ang mga gorilla, ang mga tiyonggo, ang mga aso, ang mga hayop, ang lahat, maging ang mga leon.
Hindi po pwedeng gumawa ng mga ginawa nating mga tao. Tayo lang ang nakakagawa ng mga ginagamit natin ngayon. Lalo na nga itong tinatawag na internet, itong information technology. Na sa pamamagitan nga ng internet ngayon, ang Diyos nangangaral sa atin sa pagkasangkapan niya sa kanyang hamak na alipin. Sa makatwid, mga kapatid, nung una, alam natin tayo wala namang kadalamhatian sapagkat tayo nga po ay nasa halamanan ng Eden na siyang paraiso ng Diyos noong araw. Ngunit, sang-ayon nga po sa aklat ng propetang si Malakias, panahon pa ng ating mga magulang si Eva at si Adam, Malakias 3:7, panahon pa ng inyong mga magulang, nagpakalayo na kayo sa akin, umalis na tayo sa mga palatuntunan ng Diyos. Kaya pinalayas ng Diyos tayong mga tao, una kay Eva at kay Adam, at magmula ng palayasin sa paraiso, sa Eden, nag-umpisa ng magbungkal ng lupa ang ating mga magulang at nag-umpisa ng pumasok sa ating mga tao. Ang alin? Ang sinasabi sa ating paksa, San Juan 16:33, ayon sa Panginoong Jesucristo, ang naging kalagayan natin sa sanglibutan, meron tayong kapighatian. Sa makatwid, maliwanag po. At pag binabanggit yung kapighatian, sa English po tribulation, nangangahulugan po kahapisan, kadalamhatian, kalungkutan, kalumbayan. All of those words are synonymous. Lahat po ng mga salitang tungkol sa kabalisahan o kadalamhatian, iisa po ang pakahulugan, paghihirap, mga kapatid, mga pagdaramdam ang ibig lamang ipakilala. Ayon naman po sa mga apostol, tayong mga tao na lipos ng kadalamhatian, saan nga po tayo na mga tao naman itinulad ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo? Unahin natin ang pangungusap o pangangaral ng mga unang mga propeta na katulad po ni Propeta David. Sa aklat po ng mga awit, bago natin basahin ang paliwanag ng mga apostol, buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa aklat ng mga awit, Kapitulo 103, versikulo 15. Tungkol sa tao, ang kanyang mga kaarawan. Ito po, tinutukoy po rito tao, hindi po mga hayop. Tungkol sa tao, ang kanyang mga kaarawan ay parang damo. Para daw po tayong mga damo. Tinutulad tayo sa mga damo. Ano ba ang mga damo? Kung paanong namumukadkad ang bulaklak sa parang, gayon siya, gayon tayong mga tao. At pag binabanggit po yung damo, ang ibig lang sabihin ay mga halaman. Na tayong mga tao, ang mga kaarawan natin, ang ibig ipaliwanag, ang mga idinaragdag na araw sa atin sa lupa, para lang tayong mga halaman. Tumutubo, namumukadkad, yumayabong, at pagkatapos ay namumulaklak. Gayon siya. At sa 16 po naman, sapagkat dinadaanan ng hangin at napaparam, ang dako niyaon ay hindi na nalalaman. Para daw tayong mga halaman. Itatanim mo, halimbawa, buto, tutubo, yayabong, lalaki, mamumulaklak, sisibol. Tadapot pag dinaanan ng hangin, nawawala, natutuyo, naluluoy, nalalanta, at nawawala na ang kanyang wika nga kinaroroonan. Hindi na siya malalaman pa. Nawala na ang ala-ala sa kanya. Ang ibig sabihin, malilimutan na siya sa sanglibutan. Ganyan po ang katayuan nating mga tao ayon sa matandang tipan sa mga propeta. Ayon naman po sa mga apostol na katulad ni Apostol Pedro. Sa unang aklat ni Apostol Pedro, Kapitulo 1, versikulo 24. Sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo. Ito po, pinatutunayan ni Pedro ang sinabi ni Propeta David. Ang
Ang laman ay gaya ng damo. Ang tao, ang pinag-uusapan dito, ang tao, tayo ng mga laman. Gayon din, yung mga laman ng mga hayop. Pero mahalaga po ang tao. Tayong tao lang ang mahalaga sa Diyos. Yung mga hayop nilalang para pagkain natin. Sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo. At ang lahat ng kanyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo. Ang bulaklak ay nalalanta. Sa makatwid, kahit na po ang paliwanag ng mga unang mga banal, nakatulad nga po sa binasa natin sa aklat ng mga awit ni Propeta David, 103 at 15, gayon din po ang pagpapatunay ng mga banal ng Diyos na katulad ni Apostol Pedro sa Bagong Tipan. Iisa po ang kalagayan natin. Tayong mga tao ay parang bulaklak, tayo'y mga tulad sa damo, natutuyo, at tayo po ay nalalanta. Ayon kay Santiago, eto pa, isa pang pagpapatunay, Santiago 4:14. Buksan ninyo ang mga Biblia ninyo. Kayo nga na hindi nakakaalam ng mangyayari bukas, ano ang inyong buhay? Kayo nga, eto, kay David, sa matandang tipan, kay Pedro, sa bagong tipan, tayo parang halaman, parang damo. Ayon naman kay Apostol Santiago, nakasakasama rin ni Apostol Pedro, sa kanyang pananaw. Ano naman ang katulad natin? Kayo nga ay isang singaw, na sa sangdaling panahon ay lumilitaw, at pagdaka ay napapawi. Ayan. Iba ang pananaw ni Apostol Santiago sa atin ng mga tao. Tulad daw po tayo ng singaw. Mabuti pa nga yung kay Pedro at saka kay David kay Haring David Damo, makikita mo yung damo. Makikita mo yung buto, ikaw ang magtanim, alam mo kung saan mo itinanim, alam mo kung saan sisibol, saan tutubo, saan lalaki, saan mamumulaklak, saan magdadahon, saan malalanta, saan maluluoy. Pero pagkatapos daw noon, pag naluoy na't nalanta na, hindi na malalaman ang kanyang pinagtaniman. Iba ang pananaw ni Santiago. Wala kang makikita, para tayong singaw. Alam ba ninyo yung singaw? Tayo sa ating mga tao, pagka mainit ang panahon, mga kapatid, meron tumutubo sa ating mga dila, sa ating mga balat, sa ating mga labi. Singaw! Bigla na lang lilitaw yung singaw na yan na minsan napakakate, tapos napakasakit. Pag nakamot mo yung nagdurugot, nagsusugat. Singaw! At yung singaw na yan maraming klase ng singaw. Merong mga singaw na hindi mo talaga nakikita, naaamoy mo lang, biglang nangangamoy, bigla na lang may sumisingaw, hindi mo alam kung saan ang galing. Pero pagkatapos naman, biglang nawawala. Ganyan nga po tayong mga tao ang wika ni Santiago. Hindi ninyo nalalaman, kayong walang nangalalamang anuman. Ano nga? Kayo'y tulad ng isang singaw, sa sandaling panahon ay lumilitaw, pagdaka ay napapawi. Yan ang paglalarawan. Yan ang pananaw. Yan ang pagtuturo ng Biblia tungkol po sa ating mga tao. Tayo po napakadaling mapawi. Tayo po, mga kapatid, tulad lang sa mga halaman, tayo po, katulad lang sa singaw, sa isang panahon ay sumisibol at lumilitaw, sa sandaling panahon ay nawawala. Ayon sa itinuturo ng banal na kasulatan. Kung magkagayon, kung tayo po pala, mga tao, katulad po pala lamang ng mga damot, mga halaman at ng mga singaw, meron pa po at meron pang kadalamhatian. Ang ibig sabihin, kung tayong mga tao pala ay napakadali ng araw at oras na inilalagi sa lupa, meron pa pala tayong kadalamhatian ayon sa ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, ngayon, kung gayon ang ating kalagayan, maiksi na ang araw natin, meron pa tayong kadalamhatian, ang tanong naman natin na ito, saan po baga naman nanggagaling o nagmumula ang mga kadalamhatian nating mga tao? Sapagkat tingnan ninyo ang ating paksa.
Ang wika sa Job 5:6, sapagkat ang kadalamhatian ay hindi lumalabas sa alabok. Ayan po, ang kadalamhatian daw ay hindi lumalabas sa alabok. Pero napakinggan natin, kasasabi lang ni Propeta David. Sa kanyang aklat ng mga awit, tayo ikay parang bulaklak na sumisibol, lumalago, namumulaklak. Pag nahipa ng hangin, naluluoy, nalalanta, natutuyo at nawawala na. Mga kapatid, ang ibig sabihin, tayong mga tao, nanggagaling tayo sa alabok, nanggaling tayo sa sanglibutan. Hindi ba totoo yan? Nang nilalang ang ating ama na si Adam, ang Diyos ay kumapal ng alabok ng lupa, kaya nga ang tao ay nilalang ng Diyos mula sa alabok ng lupa. Nakukuha ba ninyo ang ibig ipakilala ng ating paksa? Tayong mga tao, talagang nanggaling tayo sa lupa, may pinanggalingan tayo sa lupa, sa sanglibutan. Pero ito raw kabagabagan Ito raw kadalamhatian, ito raw kalungkutan, itong kalumbayan, itong mga suliranin, itong mga digmaan, itong mga ondoy, itong mga Luis, itong mga Mario, itong malalakas na bagyo na sunod-sunod. Ipinalilitaw sa atin o pinararanas ng Diyos sa mga tao, pati ang mga karamdamang sakit na mga karamdamang walang kagamutan, pati ang mga tagutom, pati ang paglaganap ng korupsyon sa lahat ng dako ng sanglibutan, pati ang lahat ng mga wika nga sari-saring nararanasan ng mga tao at ikinamamatay, ikinahahapis natin. Hindi ito nanggagaling sa sanglibutan. Ngayon, ang tanong natin, saan ba nanggagaling ito? Mga kapatid, basahin natin muli ang ating paksa, Job 5:6. Sapagkat ang kadalamhatian ay hindi lumalabas sa alabok. Ang suliranin nating tao hindi nanggagaling sa alabok, na katulad natin, tayo nanggaling sa alabok. Ni hindi bumubukal sa lupa. Mga kapatid, na tulad ng tubig, ang kabagabagan hindi bumubukal. At masasabi natin, hindi rin sumisingaw. Ngayon ang tanong nga, saan nga nanggaling? Mga kapatid at mga magulang, at saan, sino ang nagbibigay ng kadalamhatiang ito sa mga tao at bakit? Ayon sa Biblia, saan po nanggagaling ang lahat ng mga kadalamhatian na dumarating sa lahat ng mga tao dito sa lupa? Balikan natin ang aklat ni Job. Sa kanyang kapitulo 5, versikulo 8, ngunit sa ganang akin ay hahanapin ko ang Diyos, at sa Diyos ay aking ihahabilin ang aking usap. Bakit? 5:9, na siyang gumagawa ng mga dakilang bagay at ng mga bagay na hindi magunita, ng mga kamahamanghang bagay na walang bilang. Siya ang Diyos, 5:9 ng Job, ang wika ni Job. Siya ang gumagawa. Ang Diyos ng mga kamanghamanghang mga bagay na walang bilang. Ang ibig sabihin, ang lahat ng ginagawa ng Diyos kamanghamanga at walang katapusan, walang bilang, hindi mo mabilang. At sa 5:10, na siya ang Ito ang kitang-kita natin ngayon, lalo na sa ating inang bayan sa Pilipinas, tuloy-tuloy, linggo-linggo, halos araw-araw. Ang alin? 5:10, na siyang nagbibigay ng ulan sa lupa at nagpapahatid ng tubig sa mga bukid. Hahanapin ko ang wika ni Propeta Job, ang aking Diyos. Ihahabilin ko sa Diyos ang lahat ng aking usap. Ano ba yung usap ni Job? Yung mga problema. Hindi ba alam natin ang kasaysayan ng buhay ni Propeta Job? Walang katapusan ang ibinigay ng mga wika nga, sakit, kadalamhatian sa kanya. Nariyan ang kanyang mga anak, ipinaubayang mabagsakan ng tolda sa bahay na kanilang pinagkakasayahan. Nangamatay ang kanyang 10 mga magagandang mga anak na mga lalaki at babae. Nariyan ang ibinigay ng Diyos ang kanyang lupain, ang kanyang mga halamanan, pataniman sa mga mandarambong. Ipinanakaw ang kanyang ari-arian, ipinasunog ang kanyang mga pataniman.
ibinigay maging kay Satanas ang kanyang anak, ang kanyang asawa. At pinapatubuan pa siya ng bukol magmula tuktok ng kanyang ulo hanggang talampakan ng kanyang paa. Ang wika ni Job, ibibigay ko ang aking usap, ang aking kadalamhatian sa Panginoon, sa aking Diyos. Bakit? Siya ang gumagawa ng lahat ng tinatawag na kamangha-mangha na mga bagay na walang bilang, na kung liliwanagin lamang, siya rin ang nagbibigay ng lahat ng kadalamhatian sa ating mga tao, lalo na nga sa ating inang bayan sa Pilipinas. Kaya yang malalakas na ulan na yan, yung mga Ondo, yung mga buwika nga Glenda, yung mga Luis, yung mga Mario na sunod-sunod na nagdaan sa Pilipinas, at ang mga kriminalidad sanhi ng patuloy na paghihirap ng kabuhayan nang dahil sa pagnanakaw ng mga pinuno ng pamahalaan natin. Ang lahat ng tao sa kahirapan natutong manghold up, magnakaw, pumatay. Mga kapatid, para mabuhay, ang lahat ng iyan ang nagbibigay, walang iba kung hindi ang ating Panginoon Diyos. Ayon po sa liwanag ng mga santong sulat. Ano pa po baga ang katunayan na ang kadalamhatian ng mga tao ay para-parang nanggagaling lahat sa Diyos? At ano po ang pinakadahilan at binibigyan tayo ng Diyos ng sari-saring kadalamhatian? Alam naman natin, ang lahat ng bagay bunga lang ng dahilan Kaya lang nangyayari ang isang bagay, mayroong dahilan. Ayon po kay Propeta Ezekiel naman, 14:12, talaga bang sa Diyos nga nanggagaling ang lahat ng kadalamhatian? 14:12, ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, 14:13, anak ng tao, pagka ang isang lupain, ang isang bansa, ang isang bayan, nagkasala laban sa akin ng pagsalangsang, meron palang sinalangsang ang isang bayan, halimbawa, katulad ng Pilipinas. Kunin na nating halimbawa ang ating inang bayan. Kapag ang aking bayan o ang isang bansa ay nagkasala laban sa akin ng pagsalangsang, at aking iniunat, aking iniunat ang aking kamay doon. Ano ang gagawin niya? At aking binali ang tungkod ng tinapay niyaon. Kapag sinabing tungkod ng tinapay, ekonomiya, kabuhayan. Kapag binali ko ang kabuhayan niyaon, ano pa? At ako'y nagsugo ng kagutom. Ayan, magkakaroon ng kagutuman. At pagka ang tao gutom na, mangu-hold up na yan. Bakit nagutom? Alam naman ninyo kung sino nagsipagnakaw ng kabuhayan ng ating inang bayan. Yung mga inihalal nating, inaakala nating magbibigay ng kabuhayan, magbibigay sa atin ng kasaganaan. Sila pa ang mga nangdambong sa ating mga kabangyaman. Kaya anong nangyari sa mga Pilipino? Natutong pumatay, natutong mang-hold up. Mga kapatid at mga magulang, sa mga tuwid, kapag binali ko ang tungkod ng tinapay niyaon, nagsugo ako ng kagutom doon, at inihiwalay ko ang tao at ang hayop. 14:17, o kung ako'y magpasapit ng tabak sa lupaing niyaon, pati digmaan ang Diyos ang nagpapadala, tandaan ninyo yan. Kaya nga alam ba ninyo, ang napipintong digmaan sa Pilipinas? Marami tayong problema sa Pilipinas. Diyan na lang sa tinatawag na ating karagatan. Hindi ba problema yan? Na napipintong digmaan yan laban sa mga komunistang incheck na ibig na sakupin ang ating mga isla. Mga kapatid, sapagkat meron daw mga langis doon. Ayan, napipinto sa digmaan tayong mga Pilipino at maging dyan sa tinatawag na timugan. Ito namang mga Muslim na mga kababayan natin, ibig hatiin ang ating bayan. Alam na ninyo, ibig kong sabihin, kung ako'y magpasapit ng tabak sa lupaing yaon, at aking sabihin tabak, dumaan ka sa lupain, na ano pat aking ihiwalay doon ang tao at ang hayop. 14:19, kung ako'y magsugo ng salot, ayan, ang Diyos din ang nagsusugo ng salot. Ano ba yung mga salot na yan?
O, hindi ba kutakot-takot ang mga salot na dumarating sa ating inang bayan sa Pilipinas? O, hindi ba? O, hindi ba nakikita natin katakot-takot ng mga bata na mamatay araw-araw? May mga bata lumalaki ulo, lumalaki ang tiyan, payat na payat. Katakot-takot ang may cancer sa atin. Bata, matanda, babae, lalaki. Mayaman, mahirap. Yan ang mga salot ng Diyos. At aking ibugso ang aking kapusukan sa Kanya na may kabagsikan upang ihiwalay ang lahat ng tao at ang hayop. Mga kapatid, dito pinatutunayan kung tayong mga tao galing sa lupa, nilalang mula sa alabok ng lupa, tulad tayo ng mga halaman, tulad tayo ng singaw ng galing sa lupa, mga kapatid at mga magulang, ang mga kadalamhatian natin sa lupa, hindi po galing sa lupa. Bigay, gawa, pinasugo ng Diyos sa ating mga tao. Bakit? Sinalangsang ang kanyang mga kalooban o ang kanyang mga kautusan. Meron po ba naman? Tanong natin, meron ba namang makapagliligtas sa atin? Kunin nating halimbawa ang Pilipinas. Ito'y napakagandang halimbawa para sa ating mga Pilipinas At sa katotohanan po, ang araling ito isinermo ng Diyos sa Huwebes ng gabing ito, una sa lahat sa ating mga Pilipino, sapagkat masasabi nating mahigit sa 90% ang mga Pilipino, mga kapatid at mga magulang, naroon sa kung ano-anong mga iglesia na mas niluluwalhati, sinasamba, pinupurit, pinaglilingkuran ang iba't ibang Diyos. Una na nga po, yung simbahang Katoliko at ang mga iglesia ng mga tao na higit na pinupurit, sinusunod ang kautusan ng kanilang mga leader ng mga tao. Meron bang makapagliligtas sa atin? Meron bang matatawagan natin para ipanalangin tayo, para iligtas tayo sa mga kadalamhatian? Mga kapatid, hayaan ninyo ang Biblia ang sumagot. 14:14, Ezekiel, buksan ninyo. Ezekiel 14:14. Bagaman ang tatlong lalaking ito, na si Noah, kilala natin si Noah, si Daniel, at si Job, ay nangando doon. Ang kanilang lamang ililigtas ay ang kanilang sariling mga kaluluwa sa pamamagitan ng kanilang katwiran, sabi ng Panginoon Diyos. Hindi ba ng mga tuwing may magdadaan ng mga Ondoy, Luis, Mario, Glenda, pati ang malalakas na kulog, kidlat, yung mga lindol, pati itong mayon, puputok na naman. Kasalukuyang pumuputok, mga kapatid at mga magulang. Ano ba nakikita natin? Yung mga taong dinadala ng gobyerno sa tinatawag na evacuation center. Nawala po yung anak namin, natabunan po yung aming mga kamag-anakan, tinangay po ng agos yung aming bahay. Dala-dala si Birhen Maria, dala-dala si Santo Niño, dala-dala si Lorenzo Ruiz. Yung mga hinugis ng kamay ng tao, ang iba'y gawa sa ginto, ang iba'y gawa sa pilak, karamihay gawa sa kahoy. Mabuti na lang nailigtas namin si Santo Niño, nailigtas namin kung sino-sinong mga santo. Salamat sa Diyos! Nailigtas kami. Ang tanong, iniligtas niyo yung mga santo ninyo at mga larawan ninyo. Yung inyong mga sariling mahal sa buhay, yung bahay ninyo, yung kaluluwa ninyo, hindi ninyo nailigtas. Hindi ninyo nailigtas. Pero diyan kayo tumatawag. Kaya nga yan, kayo mismo, magandang halimbawa, sagot sa tanong natin. Maililigtas ba tayo ng mga tao kahit na ng mga banal na tao? Mga kapatid, buhay man o patay? Kahit na nariyan, si Nunong Noah, si Daniel at si Job, hindi kayo ililigtas, lalo na nga. Ang pananalangin ninyo kay Birhen Maria, kay Santo Niño, at kahit na itong tinatawag ninyong kahalili ng Diyos na Papa ninyo na darating dyan sa Enero, pinitiyak ko sa inyo, hindi kayo ililigtas niyan. Niyan, hindi kayo maililigtas niyan kahit tawagan ninyo araw-araw at gabi. Sa katunayan, maski ang Papa ninyo na yan, hindi ililigtas o maliligtas ang kanyang sarili. Kaya nga anong katunayan? Diringgin ba ng Diyos ang panalangin ng mga taong banal kahit na utusan ninyong ipanalangin nila kayo sa gabi at araw? Jeremias 7:16.
Kaya't huwag mong ipanalangin ang bayang ito, ni palakasin man ang iyong daing patungkol sa kanila, ni idalangin mo man, o mamagitan man ikaw sa akin, sapagkat hindi kita diringgin. Ayan. Napakaganda mga kapatid. Kilala natin si Jeremias, banal ng Diyos yan, nakikipag-usap sa Diyos yan. Huwag mong ipanalangin. Bakit ba? Ano ba ginagawa itong tinatawag na mga taong ito at utos ng Diyos kay Jeremias na banal, huwag ipanalangin sapagkat hindi kita diringgin. Ano bang kanilang ginagawa? Ano bang pinakadahilan? Mga kapatid, 7:17. Jeremias, hindi mo ba nakikita kung ano ang kanilang ginagawa sa bayan ng Huda at sa mga lansangan ng Jerusalem? Aba, ito palang mga taong ipinag-uutos ng Diyos na huwag ipanalangin ni Jeremias at hindi gagawin. Ito pala hindi pala ito karaniwan tao. Ito pala ang mismong bansa, ang bayan ng Diyos na Huda. At ang Jerusalem, mga kapatid, ito yung mga anak ng Diyos. Isipin ninyo, mga anak ng Diyos yan. Huwag mong ipanalangin. Bakit? Hindi mo ba nakikita ang kanilang ginagawa na siyang dahilan kaya ayaw kong ipanalangin sila? Ano ba ang ginagawa nila? 7:18 ng Jeremias, ang mga anak nangamumulot ng kahoy, ang mga ama nangagpapaningas ng apoy, ang mga babae, ang mga ina nangagmamasa ng masa upang igawa ng mga tinapay ang reyna ng langit at upang magbuhos ng mga handog na inumin sa ibang mga Diyos upang kanilang mungkahiin ako sa galit. 7:19, kanila baga akong minungkahi sa galit? Sabi ng Panginoon, hindi baga sila namumungkahi sa kanilang sarili sa ikalilito nila? Ayan. Hindi mo ba nakikita, Jeremias, kung bakit ayaw kong ipanalangin mo yan sapagkat hindi kita diringgin? Naghahandog, gumagawa ng tinatawag na mga pagsamba sa mga tinatawag na Diyos-Diyusan sa reyna ng langit. Noong panahon pamanding yun, meron ng pinaka-Birhen Maria sila. Yun ang tinatawag nila na reyna ng langit. Akala ba ninyo sa huling araw lang merong Birhen Maria? Nung araw pa man din. Yun nga lang, nang magkatawan tao na nga ang Kristo at ginamit ang tiyan ni Birhen Maria, yun ang inihalili nila, si Birhen Maria. Mga tagapakinig po namin, galit na galit ang Diyos. At ang sinasabi rito, hindi ba nakikita ang ginagawa nila sa mga lansangan ng Jerusalem at ng Huda? Nagpoprosesyon. Kaya ito, makikita natin, bakit sa huling araw na ito ang Pilipinas walang katapusan ang kadalamhatian? Ang Pilipinas, numero 1 pagano. Yan ang tinatawag na falsipikadong Kristiyano sa Asia. Kunyari, ginagamit ang pangalang Kristo, mga kapatid, pero ang mga pagsamba, ang pamamaraan ng paglilingkod sa Diyos, puro salarawan at higit na pinupuri yung tao na kahalili daw ng Diyos sa lupa, yung mga papa sa Roma. At ngayon pa lang, nasasabi ko na, ipinagpaparangalan ninyo, pinapupurihan na ninyo yung papa na darating, Enero pa, mga kapatid at mga magulang, walang katapusan ang kadalamhatian. Sasapitin ninyong mga Pilipino na sumasamba sa mga larawan at yung mga ati-atihan ninyo. Nakita ninyo yung Cebu, yung Tacloban, yung Negros. Yan ang tinatawag na pinanggagalingan ng mga ati-atihan ninyo. Kaya galit na galit ang Diyos. Huwag nawang mangyari, marami pa kaming mga mahal sa buhay dyan. Baka talagang palubugin na ng Diyos yan. Mawala na sa mapa ng buong mundo ang Pilipinas sa galit ng Diyos. At hindi malulunasan, mga magulang, walang makapagliligtas. Higit na nga, kahit na sino man tao, buhay man o patay, hindi pakikinggan ng Diyos ang kanilang mga pananalangin. Sino po lamang ang makapipigil, makapagliligtas sa ating mga Pilipino
at sa lahat ng tao sa buong sanglibutan, sa mga mababangis na mga kadalamhatian, pinasasapit ng Diyos ng dahil sa mga tinatawag na pagsuway ng tao sa utos ng Diyos. Doon sa 2 tapyas na bato, unang-una, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Huwag mo silang paglilingkuran. Huwag mo silang luluhuran. Mga kapatid at mga magulang, pero yan ang ginagawa ng mga tao. Sino lang ang makapagliligtas sa galit at sumpa ng Diyos? San Juan 16:33, ituloy natin ang salita ng Panginoong Jesucristo. Ang mga bagay na ito'y sinalita ko sa inyo, upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan mayroon kayong kapighatian, laksan ninyo. Sino ba kausap nito ng Panginoong Jesucristo? E di yung kanyang mga anak. Una-una yung kanyang mga apostol. Saan inilagay ang mga apostol at ang kanyang mga tupa? Sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na binayaran niya ng kanyang sariling dugo na tinatawag niya sa kanyang pangalang Ama, Anak at Espiritu Santo. Laksan ninyo ang inyong loob. Aking dinaig ang sanglibutan. Si Kristo lang, ang Panginoon lamang ang makapagliligtas sa lahat ng kadalamhatian nating mga tao sa lupa. Paanong paraan tayo ililigtas ng ating Panginoon? Kinakailangan tayo po ay mabautismohan, maging bahagi ng kanyang katawan. Ano ang katawan? Iglesia. Ano ang pangalan ng iglesia na kailangang tutularan na natin, gagayahin natin sa huling araw? Unang Tesalonica 2:14, nagsisitulad kayo sa iglesia ng Diyos na nasa Hudiya kay Kristo Jesus. Bakit Diyos at Kristo Jesus ang dapat nating tularan, pasukan, na iglesia? Bawat tinatawag sa aking pangalan. Mga kapatid, ang wika sa propeta Isayas, 43:7 po ng propeta Isayas, at sa aking ginawa. Ano ang pangalan ng Diyos? D-I-O-S Diyos. Ano ang ginawa? D-I-O-S Diyos. Anong ginawang pangalan? Kristo Jesus. Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 2 at versikulo 36. Bawat tinatawag sa aking pangalang Diyos at sa aking ginawa na Kristo Jesus, ito ang aking kaluwalhatian. Sa propeta Isayas din po, 42:8, hindi ko ibibigay sa mga larawan o sa mga Diyos-Diyusan ang aking kaluwalhatian. At sa 2 Kronika 7:14, kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan magpakumbaba at magsisi ng kanilang mga kasalanan, akin ngang diringgin ang kanilang mga panalangin at akin silang patatawarin. 2 Kronika 7:14. At napakaliwanag po ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo. 15:5 ng San Juan, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Kung kayo ay hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Amen. Ito po, mga kapatid, ang napakagandang aralin sa aklat ni Propeta Job, Kapitulo 5, versikulo 6. Ang kadalamhatian, hindi po nanggagaling sa sanglibutan, hindi nanggagaling sa lupa. Mga kapatid, ito po galing sa Diyos. Nandahil po sa katampalasanan nating mga tao, na hanggang ngayon ayaw pa natin siyang kilalanin bilang nag-iisang Diyos na buhay, na hindi tayo dapat sumamba sa mga larawan, sa mga inanyuan, lalong hindi tayo kailangang magpaibabaw sa sino mang mga taong nagsasabing kahalili sila ng Diyos, mga sugong anghel. Pagkatapos ginagawa natin ang Panginoon Diyos, ang Panginoong Jesucristo, na tulad sa baliwala na bagay na hindi natin dapat pag-ukulan ng pansin. Tinatawagan tayo ng Diyos, manumbalik tayo sa Kanya. Malakyas 3:7, saan manunumbalik? Sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na Kanyang pinangunguluhan, para wag tayong sapitin ng lahat ng kalamidad, ng lahat ng sumpa,
ng kadalamhatian, sapagkat ang Panginoong Hesukristo ay tapat sa kanyang pangako, dadaigin ko ang sanglibutan. Ito nawa'y pagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon at magpakai kailanman. At ngayon, tanggapin po nating muli ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, pakikipisan, kaaliwan, pamamatnubay at ang kanyang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Tunawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating lahat, magmula po ngayon, magpakai kailanman. Amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo hanggang sa darating na linggo kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.